Matapos ang nakakagulat na deklarasyon ng Kakin Empire na maglalayag sila patungong Dark Continent at ang pagpapakilala ng sinasabing anak ni Isaac Netero na ikinagulat ng lahat ng Zodiacs. Ngayon, i-review na natin ang episode 2 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang laman ng pangalawang DVD na iniwan ni Netero, pati na rin ang nakakatakot na impormasyon at mga revelasyon patungkol sa Dark Continent. This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng chapter natin ngayon ay Threads. Nagsimula ang chapter sa eksena kung saan ipinakita ang building ng IPA o International Permit Agencies. Habang pinapakita ang gusali, maririnig ang isang conversation tungkol sa layunin ng IPA. May isang lalaki ang nagtanong, "Pinirmahan mo na ba ang kontrata?" Sumagot naman ang isa pang lalaki, "Oo." Pinaliwanag ng nagtanong na ang trabaho nila rito sa IPA ay magsagawa ng research sa mga paglalakbay sa buong mundo at i-organize ang mga nakokolektang data mula sa kanilang research. Kasama rin sa kanilang data ang tungkol sa politics, society, biodiversity at climate, pati na rin ang mga risks at threats na kanilang naya-identify. Sila rin ang responsable sa pagbibigay ng safety index ng isang bansa, kung gaano ba ito ka-safe. Lahat ng yan ay ginagawa mismo ng IPA. Dito ipinakita ang direktor ng IPA na siyang nagsalita at nagpaliwanag kanina sa layunin ng kanilang ahensya. Habang kausap niya ang isang lalaki na si Steiner, ipinaliwanag niya na ang special unit kung saan naka-assign si Steiner ay may napaka-importanting misyon at yun ay i-manage ang mga paglalakbay ng lahat ng kontinente. Sagot naman ni Steiner, aware naman daw siya tungkol dito. Kaya tinanong siya ng IPA director, "Ano ang number 1 rule para sa mga nagtatrabaho rito o para sa mga taong na-assign sa trabaho gaya mo?" Sagot ni Steiner, "Ang rule ay dapat mahigpit naming idaan sa screening ang lahat ng aplikante na maglalayag patungong New World. Dadaan sila sa matitinding pagsusuri at training process. Kung meron mang maging kwalipikado, obligado rin kaming samahan sila at gawin ang aming makakaya para ma-maximize ang safety ng buong paglalakbay." Nagtanong muli ang direktor, "So, sa madaling salita?" Sagot ni Steiner, "Sa madaling salita, huwag na huwag dapat naming hihintuan ang sino mang gustong pumunta sa New World. Ang prosesong yon ang gustong iwasan ni Beyond Netero." Habang nasa loob sila ng elevator, ipinagpatuloy ni Steiner na kailangan talagang panatilihin na nakatali ang mga nakakwalipikadong aplikante. Habang pinipindot ng direktor ang boto ng elevator, sinabi niyang may problema. Nagtanong si Steiner, "Tungkol ba ito sa Kakin?" Sagot ng direktor, "Oo, gumagawa sila ng gusto nila kasi hindi sila pumirma sa treaty o kasunduan ng V5. Dahil doon nagagawa nilang i-bypass ang screening process gaya ng ginawa ni Beyond Netero na hindi dumaan sa screening. Ngayon, ang Kakin ay nagdidemand ng unlimited access sa kanilang paglalakbay at ang pinakamalaking problema, ang layunin ng paglalakbay na ito ay hindi lang para mag-sightseeing, kundi para mang-colonize." Ipinakita rito ang isang misteryosong gate na binabantayan ng sinasabing gatekeeper. Isa sa mga popular theories tungkol sa gatekeeper ay posibleng mula ito sa Kurta clan ni Kurapika. One reason daw ay dahil ang pattern ng gate ay makahiwaga sa pattern na makikita sa bote ng medicine na ginagamit ni Kurapika para sa kanilang Scarlet Eyes. Dagdag pa ng direktor, kung magkaroon ng franchise summit o pagtitipon ng mga world leaders, magiging mas mahirap para sa kanilang pigilan ng Kakin. Tinanong ni Steiner, "Ano na ang mangyayari kung hindi natin sila mapipigilan?" Sagot ng direktor, "Pandora's Box. Ang takip na dapat ay nakasara sana ay mabubuksan. Ito ay isang metaphor. Ibig sabihin huwag buksan o galawin ang isang bagay na magdadala ng malalas at problema." Napangiti si Steiner at sabi niya, "Ha, gumagamit ka na ng figure of speech." Sagot ng direktor, "Noon sa kabataan ko, akala ko rin pinasobrahan ang mga kwento tungkol sa New World o sa Dark Continent. Pero nagbago ang lahat ng yon noon. Simula nang dumating si Steiner sa lugar na pinuntahan nila ngayon, napansin agad ang suot niyang whole-body protective gear. Ang dahilan kung bakit nakatayo lang siya ay dahil sa sobrang pagkagulat.
Hindi siya makapaniwala sa mga bagay na bumungad sa kanya. Makikita ang tila mga hindi na ma-identify na nilalang na nakalagay sa mga cell. Ang bawat isa rito ay may katawan ng tao, ngunit hindi na mawari ang kanilang anyo. Mapapaisip ka talaga na out of this world ang may kagagawan nito dahil grabe ang sinapit ng mga taong iyon. Habang ipinapakita ng direktor ang lahat ng ito kay Steiner, napatanong siya na parang hindi makapaniwala. Ano ba itong mga nakapreserba? Kinuha ng direktor mula sa isang vault ang isang libro at nagsalita. Ito ang Journey to the New World. Noon iprinomote ito bilang fiction, pero ngayon ito ay isang legendary book. Ibinigay niya ang libro kay Steiner at sinabi, ang una mong trabaho ay basahin ang bawat salita. Kopya lang ito, kaya pwede kang maglagay ng notes. Tinanong ni Steiner kung ano ang laman ng libro. Sagot ng direktor, nasa loob niyan ang mga kapalit o bayad ng ibinigay ng sangkatauhan dahil sa kanilang pagpunta sa New World. Ang mga consequences na tinutukoy diyan ay nangyayari pa rin hanggang ngayon, dito mismo sa ating mundo. Paliwanag pa niya, kaya nga nakita mo ang maraming katawan na hindi ma-identify. Nakasulat din sa libro na may mga insidente kung saan ang katawan ng tao ay bigla na lang naging parang tuwalya. Ang mga ito ay hindi na-retrieve mula sa Dark Continent, pero nangyari mismo dito sa kilalang mundo. Nagtanong si Steiner kung may record ba ang mga biktima tungkol sa pagpunta sa New World. Sagot ng direktor, wala, at yan ang isa sa mga problema. May mga nagsasabi raw na gawa ito ng mafia dahil may koneksyon daw ang mga biktima roon. Pero ayon sa testimonya ng mga witnesses, kabaliktaran nito ng theory. Ang mga witness na binubuo ng mga doktor, guro, pastor at pulis ay nagsabi na nangyari ang insidente in an instant. Sa isang iglap, bigla na lang nagkagano ng mga tao sa harap nila mismo. Dagdag pa ng mga witness, mas mabuti pa sana kung droga lang ang dahilan, kaso hindi. At gaya ng nakita ni Steiner, totoo ang sinabi ng mga witness. Habang papaalis sila, sinabi lang Director T. Steiner, basahin mo ang libro at mag-submit ng report next week. Kailangan mong i-identify ang risk sa iba't ibang anggulo tungkol sa pagpunta sa New World. Habang nagsasalita ang direktor, bigla na lang may kamay na humampas sa isang glass cell sa gilid ni Steiner, dahilan para magulat siya. Nakita niyang isang lalaki nakakulong at nakatingin lamang sa kanya. Ipinaliwanag ng direktor, ang taong yan ang nag-iisang survivor dito sa pasilidad, pero hindi na siya tao. Hindi na siya kumakain ng pagkain ng normal na tao. Sa loob ng 50 years, ang kinakain niya lang ay ang sarili niyang laman para mabuhay. 50 years? Oo, hindi na siya namamatay. Mas detalyado ang report tungkol sa kanya sa mga dokumento. Isa siyang dating hunter na minsang nagpunta sa New World. At dito na tinapos ng direktor ang kanyang paliwanag. Every time na may pumupunta sa New World o Dark Continent, may babalik at babalik. At may maiuwi talagang banta. Isang threat na may potential na ubusin ang sangkatauhan. Ang mga nakikita mo ngayon ay resulta ng mga sikretong paglalayag ng mga tao sa Dark Continent na ginawa ng V5 200 taon na ang nakalipas. Kahit nagsagawa ng treaty ang V5, nagpatuloy pa rin ang proseso ng pag-uwi ng mga threat sa mundo. Pagkatapos ng eksena sa IPA, ipinakita si Steiner habang pauwi na siya. Binasa niya ang libro at nagsimulang mag-research. At dito na sa wakas ipinakita ang ikalawang DVD na iniwan ni Netero. Ayon sa kanya sa video, dahil sa political reasons, iniwasan ng V5. Noon, ang Hunter Association ay nagsagawa ng kanilang sikretong research team na ipapadala sa New World. At ang in-charge daw pala noon sa decision-making ng ekspedisyon ay walang iba kundi ang anak ni Netero, si Beyond Netero. Kinumpirma dito na anak nga ni Netero si Beyond, pero ayon pa kay Netero, binaliwala noon ni Beyond ang kanyang mga warning.
Nag-insist siya na dumaan sa mga rutang wala pang nakakapunta na nagresulta sa napakaraming casualties. Gayunpaman, sa ekspedisyong iyon ay nakabalik si Beyond, ngulit dala-dala niya ang ilan sa mga banta o threats mula sa Dark Continent. Sa kabila ng lahat ng iyon, gusto pa rin niyang bumalik at muling subukan ang paglalayag patungo sa Dark Continent. Dahil dito, matapos ang insidente, binawalan na siya ni Netero hanggat siya ay buhay. Ayon kay Netero, dito na rin niya ipinagbawal sa Hunter Association ang pagpunta sa Dark Continent. Ipinakita rin dito ang mga Zodiacs na gulat sa mga revelasyon ni Netero. Dagdag pa ni Netero, noong kabataan niya, 2 beses na rin siyang nakapunta sa Dark Continent, ngunit ang lakas na nandoon ay hindi raw ang lakas na kanyang hinahanap. Ang gusto niya ay isang kalaban na individual. Isang laban na may malinaw na kahinatnan, panalo o talo. Pero sa New World, ang kalaban ay mismong Mother Nature. Isang laban na hindi talaga nag-e-exist ang pagkapanalo. Samantalang ang lakas na hinahanap ng kanyang anak na si Beyond Netero ay pambihira, ibang klase. Ang determinasyon niya ay kahanga-hanga, kaya ayon kay Netero, sa mindset na iyon, mas fit pa nga raw si Beyond para maging hunter kaysa sa kanya. Ngayon, ang tanong raw ay sasagutin niya. Ang kanyang sagot, gusto raw niya na magtagumpay ang mga Zodiacs na ma-explore ang Dark Continent bago pa ang kanyang anak. Ibig sabihin, nais ni Netero na mauna ang mga Zodiacs na sila ang makapag-explore, makapag-overcome ng mga panganib at makabalik na may dalang pag-asa. Ngunit binigyan din ni Netero na ang difficulty rating ng misyong ito ay sobrang taas. Paliwanag pa ni Netero, hindi raw ito utos kundi isang request. Isa lamang daw itong selfish desire. Ang kagustuhan niya na ang Hunter Association ang maging pioneer sa pagharap sa ganitong misyon kahit alam niyang magdadala ito ng malaking dilema. Pauulit-ulit niyang sinabi, hindi ito order, request lang ito. Isipin niyo na lang bilang isang maliit na hiling mula sa isang patay na tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pauulit, nang matapos ang video ni Netero, nag-conclude ang lahat ng Zodiacs. Ito ay isang order. Ito ay isang utos. Tinanong ni Miss Storm si Beans kung meron pa bang ibang last will si Netero bukod dito. Sagot ni Beans, wala na, at least sa aking kaalaman. Nagkomento naman si Kanzai, hindi talaga alam ng matandang si Netero kung paano magpaliwanag. Sabi naman ni Botobay, pakiramdam ko, hindi talaga hihinto si Netero hanggat hindi natatapos ang lahat. Dagdag pa ni Satcho, dahil mahaba pa ang buhok ni Netero sa video, mas nauna raw na record ito kaysa sa unang video na napanood nila. Tinanong ni Gel si Shidel kung anong masasagi niya tungkol sa iniwan ni Netero. Sagot ni Shidel, since naisara na ito bilang order, wala tayong choice. Pero dahil sinabi rin niyang request lang ito, hindi natin pwedeng pilitin. Gayunman, tutol talaga ako sa misyong hulihin si Beyond. Nagkomento Shidel at tinanong ni Shidel si Saiyu kung ano ang rason niya. Sagot ni Saiyu, kakaiba ang taong si Beyond. Hindi ko trip na lutasin ang ating problema sa paraan na ihahunt pa siya. Sumangayon dito si Kanzai. Kung parehas lang naman kami ng goal, hindi maganda na makialam palaban kay Beyond. Kung race ito between the Kakin Empire and the Hunter Association, pantay-pantay lang kami. Ngulit sagot ni Ginta, pantay ba kamo? Ang anak ng chairman na si Netero ay matagal nang naghahanda para sa araw na ito. Ni isa sa atin, wala pang nakakaisip noon na pupunta tayo sa Dark Continent. Pero kung meron man, may isang tao raw na sa kanyang isipan ay matagal nang nagpaplano o nagbigay ng interes na pumunta sa Dark Continent. At yan ay walang iba, kundi si Ging Freekis. Makikita si Ging na papunta na layon sa isang lugar. Balik dito kay Jel, nawika niya na kung tutulungan daw sila ni Ging, ay masasabi niyang doon pantay na raw sila ng Kakin Empire. Pero umalis na raw kasi si Ging at kahit na nandito rin daw siya, kung sakali man, mas gugustuhin pa rin ni Ging na mag-isa siyang kikilos.
Kaya nag-conclude si Jel na hindi raw talaga fair ang sinasabi ni Kanzai kasi mas ahead na raw si Bian kaysa sa kanila. In which ipinaliwanag naman ni Botobay na ang paghunt ay magpapatuloy pa rin daw hanggat hindi raw ito sasalungat sa order ni Chairman Nitero. Kasi ang opinyon daw ni Mizaystom at Sakcho kanina ay nakabase lamang sa kanilang emosyon. In which ay sagot naman ni Botobay na hindi ba raw dapat alamin muna nila kung tama o mali ang V5 sa kanilang misyong ibinigay na i-hunt si Beyond. Kaya dito na nagkaroon ng kanya-kanyang opinyon ang mga Zodiacs kung papanig ba sila sa V5 o hindi. Pero problema rin kasi kung makikialam sila ng masyado dahil isang non-government organization ng Hunter Association. Kaya limitado lang ang pwedeng pakialaman in relation sa politics. At ang conversation na iyon mga kaibigan ay medyo umiinit sa pagitan ni Mizaystom at Botobay, kaya pinakalma sila ni Jel. Sinabihan niya na gagawin lang nila ang misyon na hulihin si Beyond kung magpapakita siya ng hindi pagsunod at kung magsisimula siya ng riot. Habang nagkakaroon ng diskusyon ng mga Zodiacs mga kaibigan, bigla namang tumunog ang telepono na agarang sinagot ni Beans. Sa kanyang pagsagot, ay bigla siyang nagulat at kinabahan sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay ipinakita ang isang tao na walang iba, kundi ang laman ng diskusyon kanina ng mga Zodiacs. At ang taong tumawag kay Beans ay si Beyond Nitero. Nakangiti itong binati si Beans at nagpunta na pala siya mismo sa HQ ng Hunter Association. Sinabihan pa niya si Beans na matagal na silang hindi nagkita. Ang mga kasamahan daw ni Beans ay marahil ang mga Zodiacs na dalaga pa noon. Wika ni Beyond, pwede mo bang kontakin ng V5 at sabihing, nahuli niyo na si Beyond Nitero? Ang salitang ito o request ni Beyond ay lubos na gumulat sa lahat na nasa silid sapagkat bigla niyang tinurn over ang kanyang sarili dito sa Hunter Association. Sabay nakangiting sabi pa nito na tawagin na lang daw nila itong kanyang pag-turnover bilang isang give and take. So ano kaya ang balak ni Beyond dito mga kaibigan na tinurnover niya ang kanyang sarili? Matapos niya ay bigla namang itinuloy ang eksena kay Steiner na kinikilabutan habang binabasa ang libro sapagkat dito niya nalaman ang 5 threats o banta na naiuwi ng mga taong naglayag o nakapunta sa Dark Continent. At ang 5 great threats na iyan ay nakilala bilang Bryon, isang mysterious botanical weapon na humanoid being na ang ulo ay literally sphere, protector ng mga ancient ruins. Ang ikalawang threat naman ay si I, na gas life form na mga nilalang na gustong i-please ang ninanais ng isang individual. Ang ikatlo ay si Hellbell, isang halimaw na nag-i-implant ng pagnanais na magpakamatay sa mga biktima. Ang ikaapat ay si Pup, isang halimaw na ginagawang alaga ang tao kapalit ng buhay at kasiyahan. At ang huling threat ay ang Zombie Disease, ang immortality disease na nagbibigay ng walang hanggang pagdurusa habang nagpapanggap bilang pag-asa. Ito rin ang sakit na tumama sa lalaking nakita ni Steiner kanina. At yan ang 5 threats na naka-record sa librong Journey to the New World. Sa isipan ni Steiner, habang binabasa niya ito, na-realize niya na ang Dark Continent ay isang lugar na hindi dapat puntahan ng sangkatauhan. At hindi lang doon nagtapos ang revelation mga kaibigan. Sa isang turn of events kasi, sa huling parte ng chapter na ito, ay may iginuhit si Togashi na isang kilala nating character na nanggaling pala sa Dark Continent. At yan ay walang iba kundi si Nanika, ang entity na nakipag-coexist sa kapatid noon ni Killua. Lagi nating naririnig kay Nanika ang salitang I o yes in Japanese. Pero sa formal Japanese dapat hi ang ginagamit. At pagdating kay Nanika, I lang ang kanyang pagbigkas, na nagpapatibay na siya nga ay konektado sa I-gas life form. Ito ay dahil ang mga I ay tinatawag ding codependent of desire na related sa ugali ni Nanika na gustong i-please ang isang individual. At sa kasong ito, ang gusto niyang i-please at pinapakita ng devotion ay ang kapatid niyang si Killua na mahal si Aluka at Nanika. Bukod pa rito, ang I ay nangangahulugan din na
love. Dagdag pa ang description ng gas life form ay similar sa lumalabas na kulay itim na usok duming nagte-take over si Nanika kay Aluka. At ang mga taong naging parang tuwalya na nakasulat din sa Journey to the New World at nakita mismo sa kilala nilang mundo ay malaki ang chance na mga biktima ng kapangyarihan ni Nanika. In other words, mga kaibigan, malaki talaga ang posibilidad na si Nanika ay ang I-gas life form base sa iginuhit ni Togashi. So in some kind of mystery, si Aluka at Nanika na mula sa Dark Continent ay nagko-coexist sa isang katawan. At ang maaaring taong responsable sa pagpoposes ng isang nilalang mula sa Dark Continent kay Aluka ay malalaman natin sa mga susunod na chapters. Dito muna natin tatapusin ang chapter review na ito. So yun mga kaibigan, kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to like, comment, follow, and subscribe na rin for more Hunter x Hunter reviews. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko ang lahat ng positive comments nyo sa kauna-unahan nating Hunter x Hunter review. Again, maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.